Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 60 anyos na lalaki arestado matapos mahuli sa aktong nagkakatay ng aso sa Narvacan, Ilocos Sur. Mga labi ng 7 taong gulang na batang babae na natagpuan sa dalampasigan sa Dagupan City na ilibing na. Pagurita sa Araw ng Mga Bayani, isinagawa sa Pangasinan. At ang sweetness ng isang alagang kambing sa kanyang amo, kinagigiliwan sa Badok, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Naranasan ang pagbaha sa kalsada at pag-apaw ng mga kanal sa ilang barangay sa Bangaldan, Pangasinan matapos ang malakas na buhos ng ulan kahapon. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Umapaw na ang tubig sa mga kanal na ito sa bahagi ng Barangay Banawang, Bangaldan, Pangasinan. Mabilis ang agos ng tubig. Ang harap ng mga tindahan na ito binaha. Resulta ito ng halos 3 oras na malakas na ulan na naranasan sa bayan kahapon. Problema raw ng mga residente ang baha tuwing umuulan. Para sa amin, pag kanya naman lumalabas kami, syempre baha na dito. Lalo na pag isang araw lang ito, talagang baha na talaga kami. Sa monitoring ng MDRRMO, binaha ang ilang bahagi ng Banlag, Banawang at Landas dahil sa malakas na ulan. Kabilang daw ang mga ito sa low-lying barangay sa bayan. Biglang paglakas ng ulan na may kasamang malakas na hangin. So doon sa volume ng tubig na bumagsak sa atin, yung mga dating may tubig na, so nadagdagan ulit. So Tuloy-tuloy ang clearing operation ng MDRRMO sa iba't ibang barangay. Naputol kasi ang sanga ng ilang punong kahoy dahil sa lakas ng ulan na sinabayan pa ng hangin. Naranasan daw ito sa barangay Salaan. mga reported po tayo na nagpapatulong sa mga barangay na nabagsakan nga ng mga puno dahil nga sa lakas ng hangin, hindi natin inaasahan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Binaharin ang ilang lugar sa La Trinidad, Benguet kahapon dahil sa malakas na buhos ng ulan. May ulat si Sandy Salvacio. Bumagsak ang malakas na ulan bandang alas 3 ng hapon kahapon sa bahagi ng Baguio City at La Trinidad sa Benguet. Tumagal ng 2 oras ang malakas na ulan. Mabilis na tumaas ang baha sa bahagi ng Kilometer 4 sa La Trinidad, kaya naglagay ng sandbags ang ilang residente bilang proteksyon sa baha. Sa bandang strawberry fields, binaha ang mga strawberry, lettuce at repolyo na katatanim pa lamang. Umapaw kasi ang ilog na katabi ng sakahan dahil sa malakas na ulan. Sa sitio Lower Bayabas, Barangay Pico, kita ang rumaragas ang tubig sa pababang parte ng kalsada. Nanggaling ang tubig sa bandang itaas na kabahayan at kabundukan. Wala namang naiulat na nasaktan sa pagragasa ng tubig. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Arestado ang 60 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong nagkakatay ng aso sa Narvacan, Ilocos Sur. Nakaalerto CJ Turida. Arestado ang 60 anyos na lalaki matapos maagtuhang nagkakatay ng aso sa barangay Paratong, Narvacan, Ilocos Sur nitong Huwebes. Nakatanggap daw ang CIDG ng impormasyon mula sa Animal Kingdom Foundation na may nagkakatay at nagbebenta ng karne ng aso sa lugar. Agad nilang pinuntahan ang lugar para ma-verify ang impormasyon. Pagdating nila sa target area, nadatnan nila ang suspect na nagkakatay ng aso. May nakita pang isang kaserola na naglalaman ng nalutong karne ng aso. Agad ding sinagip ang 2 buhay na aso na naroon. Inamin ng suspect ang pagkakatay ng aso. Ibinebenta raw niya ang karne nito sa kanyang mga kakilala. Sa harap mismo ng kanyang bahay, ibinebenta ang mga nalutong karne ng aso. Pang kasi mga kapitbahay ko nun, sir, binibenta nila sa akin yung kasi wala silang pera. Kaya ang sabi naman ng yung mga kasama ko, sige, bilhin mo na para ibenta mo para makakita ka kahit kundi lang sa kanila. Hindi raw kinukonsinti ng mga opisyal ng barangay ang iligal na gawain ng suspect. Hindi ko naman po ito tolerate yung ginawa ng kabarangay namin. Pero sana
ito na ang huli niyang pagkatay ng aso. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act of 2017 at RA 9482, Anti-Rabies Act of 2007. Bali, meron na po kaming napakonvict na 4 din. Sir, na awareness din po, sir, na bawal. Tapos, yun nga, sir, na inuhuli namin para at least hindi na mapaparisan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sugatan naman ng isang estudyante matapos umanong mabaril ng kapwa estudyante sa Lagangilang, Abra. Tutukan sa report. Isang insidente ng pamamaril ang naganap sa labas ng isang universidad sa Lagangilang, Abra bandang 3:00 ng hapon nitong Biyernes. Sugatan sa kanang paa ang biktima ang 18 anyos na estudyante. 2 estudyante rin na edad 24 at 17 ang itinuturong responsable sa insidente. Ayon sa pulisya, may dating nakaalitan na grupo ang mga sospek at balak daw nilang gumanti. Nagkasalubong ulit ang mga suspect na allegedly lasing at ang nakaalitan niya sa labas ng compound ng school. Doon na pinaputukan ng 3 beses ng suspect sakay ng motorsiklo yung kaalitan niya before. Pero ang natamaan dun sa pangatlong putok niya ay itong biktima natin. Napadaan lang daw ang biktima sa lugar at aksidenteng natamaan. Wala naman daw alitan ang mga sospek sa biktima. Matapos ang insidente, tumakas ang 2 sakay ng motorsiklo. Noong August 25 ng umaga, isinuko ng kanyang mga kaanak ang driver. At amin namang tinurn over, ma'am, ito sa MSWD kasi. Dinala rin ang biktima sa ospital para sa agarang medikal na atensyon. Nakatakdang operahan ang biktima dahil sa tinamong sugat. Kumukuha pa tayo, ma'am, ng mga witnesses, ma'am, kasi hindi pa na-establish kasi, ma'am. Magbabase tayo sa mga statement ng mga witnesses natin, ma'am, kung ano yung ikakaso, ma'am. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa insidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Road Discipline Bill malaking tulong upang maibsan ang trapiko at maisaayos ang daanan sa mga bangketa sa Dagupan City ayon sa otoridad. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, matagal na ang hinihiling ng mga residente sa Dagupan City ang mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa sa mga nakaharang dito sa sidewalk at kalsada, na kung saan makikita natin na sa mga oras na ito ay medyo nabawasan na rin ang mga ambulant vendor na nakapwesto sa lugar na ito. Minsan na raw maranasan ni Ann ang muntik masagasaan ng sasakyan dahil sa paglalakad nito sa gilid ng kalsada sa halip na sa sidewalk. May sidewalk naman daw sa kanyang dinadaanan pero parang hindi raw ito ginawa para sa mga tao. May mga kotse po kasi na parang wala po silang pakialam if meron po silang mabangga doon. Kasi po, nasa may gilid po sila. Ang mga insidenteng tulad nito maaaring matuldukan sa proposed House Bill 933 o ang Road Discipline Bill na layong ayusin at gawing ligtas ang mga lansangan at bangketa sa mga lungsod. Sa Dagupan City, problema raw ang mga ambulant vendor na araw-araw nasisita at mga motorista na kung saan-saan pumaparada. Sabi ng Public Order and Safety Office o POSO, halos 40 motorista ang kanilang tinetiketan sa kada araw dahil sa illegal parking. Malaking bagay raw kung may sa batas ang Road Discipline Bill upang mas lalong mapatibay ang kanilang kampanya para sa kaayusan ng lungsod. Gagawin namin at ipapatupad namin. Kaso lang may mga resolution din tayo, may mga ordinansa rin tayong sinusunod din sa Dagupan na yung mga no parking area po tayo. Gagawin po namin, ma'am, 1 to 2 days po na abiso po para at least po ma-explain namin sa mga nagtitinda sa sidewalk na talagang para sa mga tao lang po yan. Nakasaad sa panukalang batas, mahigpit nang ipagbabawal ang pagtatalaga ng parking spaces ng mga LGU, may bayad man o wala. Hindi rin dapat nahaharangan ang mga daanan ng mga tao sa bangketa, liban na lang kung may temporary permit ang mga negosyo mula sa LGU. Ang sinumang lalabag sa batas ay pagmumultahin ng mula 1,000 pesos hanggang 10,000 pesos depende sa bigat ng opensa. Kung may isa sa batas, higit umanong bibilis ang daloy ng trapiko maging ang kalakalan sa mga urban city tulad ng Dagupan. Chris, nagtalaga ng 3 teams ng Anti-Littering Task Force na kung saan magsasalitan ang mga ito sa pagmumonitor sa mga kalsada at sidewalks dito sa Dagupan City. At ayon sa kanila, halos 30 beses na nagsasagawa ng patrolling ang mga teams na ito sa iba't ibang lugar at barangay. Bahagi raw kasi ito ng kanilang mandato na panatilihing maayos ang lungsod. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio.
Samantala, pagunita sa Araw ng mga Bayani, isinagawa sa bayan ng Calasiao at Dagupan City. Narito ang report. Isang diwa, isang lahi, isang bayanihan. Ito ang tema sa paggunita ng Araw ng mga Bayani ngayong taon. Bilang pagdiriwang sa National Heroes Day, nag-alay ng bulaklak sa mga bantayog ng mga bayani ng bansa. We are actually honoring those people who actually pave way for our independence. May it be that their names are recorded in the history or kahit yung mga unnamed heroes. Para sa grade 11 student na si Reka, pinakatumatak daw sa kanya ang katapangan at kagitingan ni Gat Andres Bonifacio. Kasi for me po, pinakita niya po talaga yung katapangan and katalinuhan niya pagdating sa pagkikipaglaban po. And I believe nagbigay po ito ng influence sa aming mga kabataan po nowadays. Iginiit din ng campus journalist na si Angel ang kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay respeto sa mga bayani para sa mga katulad niyang kabataan. For me po, mahalaga pa rin na alalahanin natin yung nangyari in the past or in the history kasi maaaral po natin yun. Kasi until now, they are trying to colonize us. Ginugunita rin sa araw na ito ang mga modern heroes sa bansa. We give them recognition to their untiring contribution to the building of our nation. Like for example, yung ating mga frontliners. These are ordinary Filipinos, but they are also our heroes because they try to build our nation. Sa araw ding ito, inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang lahat ng mga local government units na mag-display ng watawat ng Pilipinas sa mga pampublikong lugar bilang pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga bayani. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sasakyang nakaparada sa isang vulcanizing shop sa Dagupan City biglang umusok at nagliyab. Tutukan sa report. Naabutan ng GMA Regional TV News Team ang pag-apula ng mga otoridad sa makapal na usok na bumalot sa sasakyang ito sa bahagi ng Burgos Street, Dagupan City alas 8:30 ng umaga kanina. Ayon sa saksi, nasa vulcanizing shop ang may-ari ng nakaparadang sasakyan nang biglang umusok ang ilalim na bahagi nito at bigla na lang daw nagliyab. Wala, nung biglang umusok niya, hindi ko alam na sa kanya yan. Kaya nilapitan ko siya. Sir, sa'yo ba yan? O, sa akin nga eh. Kagagasolina ko lang. Biglang lumiyab. Hindi namin mabuksan dahil wala na kami magawa. Huwag mong lapitan, baka biglang ano. Ngayon, dumating si PNP, yung mobile nila, tinakbo ko ngayon doon. Ayon sa may-ari, 3 taon na raw niyang ginagamit ang sasakyan at hindi naman daw niya nakitaan ng anumang sira. Magpapadagdag daw sana siya ng hangin sa gulong nang biglang umusok at umapoy sa bahaging silong ng sasakyan. Agad namang lumabas ang trabahador ng vulcanizing shop at mabilis na sinabuyan ng tubig ang nagliyab na sasakyan. Rumesponde sa lugar ang Dagupan Police at Public Order and Safety Office na agad namang itinawag sa CDRRMO at Dagupan City Fire Station. Wala pang kalahating oras nang magdeklara ng fire out ang BFP. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang BFP habang isinasagawa ang investigasyon sa posibleng dahilan ng sunog. Nagpaalala ang mga otoridad na tiyaking nasa tamang kondisyon ang mga sasakyan at ugaliing i-check up ang mga pyesa at makina nito bago gamitin o ibiyahe. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Rock shed at rock netting sa Benguet, palpak at walang silbi ayon kay PBBM. Narito ang report. Dahil sa mga tag-ulan nitong Hulyo, bumigay ang kinatatayuan nitong rock shed sa Camp 6 Cannon Road sa labas ng Baguio City. Dahil nagsagawa ng clearing operations doon, isinara ang Cannon Road. Isa ito sa 2 proyekto ng DPWH Cordillera na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya kung paano naapektuhan ng pagguho ang entrada ng tunnel, maging ang kalsada hanggang sa lumambot na ang pundasyon ng rock shed. Wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection. Ganon din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. So how can you tell me that it's not economic sabotage?
Sunod na binisita ng Pangulo ang rock netting project sa Camp 3 Cannon Road. Ayon sa Tuba LGU, hindi na ipaalam sa kanila ang mga detalye bago at nang matapos ang mga proyekto ng DPWH. Batid ng Pangulo ang galit at pagkadismaya ng mga residente at ng lokal na pamahalaan ng Tuba Benguet sa palpak na rock shed project na ito ng DPWH CAR. Kung inyo kasing makikita sa aking paligid ay bumigay na ang protection slope ng mismong proyekto maging ang mismong pundasyon ng rock shed. Kaya naman ang hiling ng mga taga rito ay mapabilis ang pagsasaayos nito. Sabi ng Pangulo, bumaba ng 35% ang ekonomiya ng lugar mula noong nasira ang proyekto. Ayon sa DPWH CAR, habagat at mga pocket mining ang naging sanhi kung bakit bumigay ang bahagi ng bundok sa rock shed. You can see along Cannon, very fractured talaga ang slopes natin. And aside from that, ang weather condition natin sa Cordillera, tag-init, tag-ulan. Sa ngayon, passable na ang Cannon Road pero para muna sa mga residente ng Baguio at katabing bayan sa Benguet. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ilang consumers mula sa 3 barangay sa Mangaldan, Pangasinan nawalan ng supply ng kuryente matapos mabangga ng sasakyan ang isang poste. Ang detalye sa report. Halos 4 na oras na nawalan ng supply ng kuryente ang mahigit 1,000 kabahayan sa 3 mga barangay sa Mangaldan, Pangasinan gabi nung Sabado. Aksidente kasing bumangga ang isang kotse sa poste ng kuryente sa Barangay Aman, Sabina. Bigla na bumangga yung kotse dyan. Malakas po, malakas. Tapos nung pagtingin po namin, binuksan nung driver yung pintuan niya, tingin namin nakainom. Pahirap daw sa mga residente ang biglaang pagkawala ng supply ng kuryente. Inayos agad ng Senpelco at pinalitan ang nasirang poste ng kuryente. Mainit. Perwisyo. Pawawa yung ano. Mahirap kasi walang net. Ayun lang po. Bukod sa Aman, Sabina, naapektuhan din ang ilang consumers sa Barangay Gagasangan at Alitaya. Secure ng ating mga lineman muna para ma-maintain muna yung ilaw ng madaling araw. Then, nung linggo, kahapon ng umaga ay inayos. Nakikipag-ugnay ng Senpelco sa driver ng kotse na bumangga sa poste ng kuryente. Maayos naman daw ang lagay ng driver. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang driver ng kotse. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may bagong low pressure area na papalapit sa lupa at magdadala ng pag-ulan sa maraming lugar. Huling namataan ng LPA sa layong 150 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, muling bumaba ang tsansa nitong maging bagyo pero lalapit at tatawid ito sa lupa. Maaring sa Central Luzon o Eastern Visayas at Southern Luzon. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng habagat. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong hapon at gabi. May malalakas na ulan sa Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Ilocos Provinces at Zambales. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga motorista, humabol na sa pagpapakarga dahil may nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, 70 centavos kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina. 50 centavos naman para sa diesel, habang sa kerosene, 30 centavos kada litro ang taas presyo. Yan na po ay kalawang magkasunod na linggong taas presyo sa gasolina. Habang panibagong hike naman yan para sa diesel at kerosene, kasunod ng rollback noong nakaraang linggo. Ayon sa DOE, nakapagpapataas sa presyo ang pagbaba ng oil stock ng Amerika at ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. ₱46 anyos na tricycle driver hinahangaan ang katapatan matapos na isauli ang naiwang cellphone ng kanyang pasahero. Atin siyang kilalanin sa report.
Hinahangaan ng katapatan ng 46 anyo sa tricycle driver matapos isaoli ang naiwang cellphone ng kanyang pasahero sa Mangaldan, Pangasinan. Nakauwi na sa kanilang bahay sa Barangay Amansabina si Carlos Quinto nang mapansin niyang isang mamahaling cellphone sa loob ng kanyang tricycle. Ang huli niya naging pasahero ay isang estudyante mula sa Mapandan, Pangasinan. Hinintay raw niya ang tawag ng may-ari pero walang tumawag. Kinaumagahan, nagpunta ang may-ari ng cellphone sa paradahan ng mga tricycle at hinanap si Carlos. Doon na inabot ni Carlos ang cellphone sa may-ari. Taos-puso raw na nagpasalamat ang may-ari ng cellphone. Ayon kay Carlos, sa itsura ng cellphone, batid niyang mamahalin ito. Pero hindi niya raw ito nagawang pag-interesan. Magdamag daw na laman ng puso niya ay maisauli ang cellphone sa may-ari. Hindi ko naman pwedeng pag-interesan, hindi naman sa akin. Nasa 300 hanggang 400 pesos ang arawang kita sa pamamasada sa tricycle ni Carlos. Kung ibebenta raw niya natagpo ang cellphone, ay posibleng maibenta niya ito sa mahigit 70,000 pesos. Pero hindi raw niya ipagpapalit sa malaking halaga ang prinsipyong namana pa niya sa kanyang mga magulang, ang mamuhay ng may katapatan. Maganda sa kalooban, kaya nakaisuli ako ng cellphone na hindi naman sa akin. Lubusang pasasalamat ng Public Order and Safety Office sa katapatan at kabutihan ni Carlos. Hiling ng tanggapan na sana'y pamarisan si Carlos ng iba pang tricycle driver. Napakasaya po ng aming opisina na sa katapatan ng ating mga kasamang TODA na nag-turnover ng mga naiwang bagay o gadgets sa kanilang sasakyan. Ang kagaya ni Carlos ay patunay raw na marami pa ring Pilipino ang mapagkakatiwalaan dahil sa kanilang katapatan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Agaw pansin ang isang batang kambing sa Badoc, Ilocos Norte. Maamo kasi ito at sobrang lambing. Sa kama ng kanyang amo pa ito gustong matulog, makulit, at gustong magpakarga sa amo. Matilde ang kanyang pangalan at wala pa raw siyang 1 buwan. Pinapadede rin daw siya ng gatas, kaya siguro napalapit ito sa kanyang amo. Itinuturing namang anak si Matilde dahil sa sobrang lambing. Lumalabas naman daw ito sa kwarto kung iihi at dudumi, kaya palaging malinis. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 3 araw nang pinaghahanap ang mangingisdang pumalaot sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Nakilala ang mangingisda na si Eduardo Lequin, 62 anyos. Ayon sa asawa, madaling araw noong Biyernes nang pumalaot si Eduardo kung saan nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte dahil kay Bagyong Isang. Nakainom daw ito ng alak bago pumalaot. Pinigilan pa raw na wag nang pumalaot pero nagpumilit. Nakita naman daw siya sa laot ng mga kapwa mangingisda at sinabihan na umuwi na pero hindi rin sumunod. Nagpapatuloy ang search operation sa mangingisda. Dito ka na mag-inom sa bahay kahit magdamag ka pa, sabi kong ganun, sir. Tapos sabi niya sa akin, huwag kang mag-anot, kaya nga daw na, sir. Inilibing na ngayong araw ang mga labi ni Baby Portia, ang 7 taong gulang na batang babae na natagpuan sa dalampasigan sa Dagupan City. Ang detalye sa report. Inihatid na sa kanyang huling hantungan si Aleria Gabriel Hamias o Baby Portia, ang 7 taong gulang na batang natagpuang patay sa dalampasigan na bahagi ng Bunuan Gasset, Dagupan City noong August 15. Bago ang libing, isang funeral mass ang isinagawa sa St. Vincent Ferrer Parish kung saan binasbasan at sinariwa ang mga masasayang alaala ng bata. I still hear your laughter and I still feel the warmth of your embrace. Those memories are treasures that no one can take away from me. It breaks my heart. Inihimlay siya ng kanyang mga mahal sa buhay sa isang pribadong libingan sa Asinggan, Pangasinan. Puno ng lungkot at paghihinagpis ang pamamaalam ng kanyang mga kaanak. Mañana,
pamilya. Amo ko na kayong sa mas lalo pa siguro sa sakit na rin. Sa akin mo at pakbiyan, kung gano'n isa ka tayo. Mananatili raw na sariwa ang mga alaala ni Baby Portia para sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kanyang ina na labis na nagdadalamhati. I promise to keep your memory alive in every step I take. I love you. I love you. Patuloy ang paggulong ng kaso kontra sa mga sospek na hawak ng mga otoridad. Buo ang loob ng mga kaanak ni Baby Portia na tuluyang makakamit ang hustisyang inaasam para sa kanilang munting anghel. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, seguridad sa Tondaligan Beach Park hinigpitan pa ng otoridad kasunod ng natagpo ang bangkay sa dalampasigan. Narito ang report. Hindi raw mapakali si Nanay Carmela tuwing lumalabas ang kanyang 9 na taong gulang na anak na lalaki sa kanilang bahay upang pumasok sa eskwela. Nagsimula raw ang pangamba ni Nanay Carmela nang may natagpo ang bangkay ng batang babae sa dalampasigan na sakop ng kanilang barangay. Mula noon, ma'am, yung anak ko, sundo hatid na lang ang nangyayari. Tapos gabi, uwi na lang agad. Tapos pag ako naman, kung wala pa yung mga anak ko, hahanapin ko kasi nakakatakot eh. Batid daw ng Dagupan Police ang takot ng mga residente, kaya naghigpit pa ang otoridad ng seguridad sa lugar, partikular na sa Tondaligan Beach. May patrollers po tayo dyan na mobile na nag-iikot sa area. May motorcycle patrollers din po tayo. Araw ng bakasyon, long weekend, and most probably marami po ang maliligo. So we will deploy more. Katuwang ng pulisya ang mga opisyal na barangay at mga lifeguard. Mahigpit na binabantayan ang mga beachgoer kabilang ang mga sasakyan na pumapasok sa lugar. Lagi po silang nakaantabay sa amin, naka-back up sa lahat ng magandang maibibigay namin na serbisyo sa Tondaligan Beach. Upang maibalik ang sigla at kulay ng turismo sa Tondaligan Beach, magsasagawa ng takbo laban sa abuso fun run activity para sa mga kabataang Dagupenyo. Layon ng aktibidad na iparamdam sa mga bata na ligtas sila sa lungsod ng Dagupan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Dinayo naman ang Saud Beach sa Pagudbud, Ilocos Norte ngayong long weekend. Ayon sa lokal na pamahalaan, kahapon pa dumating ang mga turista na galing sa iba't ibang lugar. Maganda naman ang panahon kaya may mga water activity na pwedeng i-enjoy, gaya ng banana boat at jet ski. May tourist rest area na pwedeng pagpahingahan kung napagod sa biyahe. Pwede ring bumili ng mga souvenir items sa lugar. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.